Ito ang sinabi ni client na di ko makakalimutan. So, pasukin na natin. Yung iba nagugulat. Oh, bakit ganyan? Bitin yung grills. So yun nga mga tol, silipin na natin. Hindi na ako makapag-antay na i-share ito sa inyo. At itong unit na to ay mas malaki kumpara dito sa kabilang unit. So, unahin natin tong may screen door. Nag-varnish tayo dito. Typical na pagpipintura sa mga pinto, varnish. Pero may pagkakataon na sa ibang project, kinukulayan na lang natin to. Kasi may mga pagkakataon na hindi pwedeng varnish. Halimbawa, bumabaha doon sa lugar. So, much better din yung painting. Para kung if ever na bahain sila or lumobo, kahit sila ay pwede nilang i-repair. So, tara, silipin na natin. Ayan. So, door. And then, so sa mga projects natin, gumagamit tayo ng steel hamba. So, pagpasok mo ng main door, ito yung mini living area niya. Ito yung pinakasala. And then, at ito yung space ng dining area. And then, ito na yung kitchen. Yan, ito yung lababo natin. Gumamit tayo ng 60 by 60 na tiles dito. At mga tol, gumamit tayo dito ng laminated board sa mga kitchen cabinet. Yan, makikita nyo. Naka-soft close pa siya. Ito yung double face na laminate. Yan, iisa yung kulay. Ayan. So, hanging cabinet. Pero, sa ilalim, gumamit na lang tayo dito ng aluminum. Ayan, para iwas problema. At yun nga mga tol, gumamit din tayo dito ng mga owning window. Naka-screen. Ayan. And then, naka-chest, magnetic. And then, ang ganda dito mga tol. Ang lakas ng hangin. So, kagandahan sa mga owning window. Ayan. Buo yung hangin dito. At kahit umuulan, hindi ka mag-worry na papasukin ka ng tubig. Meron anggi-anggi lang, pero okay lang naman to kasi may eaves tayo dito. At ang frame natin ay powder coated white. Reflective glass ang ginamit natin dito. So yun nga mga tol, sa mga nagtatanong bakit may tubo dito. Itong area na to, pwede natin lagyan to ng washing machine. May saksakan, may water supply, at may drain tayo dito. Yan. So intended to para sa mga washing machine. Yan. Pwede tayo maglaba dito. So ito yung request ni ma'am. And then going to the room. Sa typical sa mga room, ang ginagamit natin ay 80 cm. Pero sa mga main door, syempre dapat mas malaki, mas maluwag. So ito is 90 cm. Pag main door, pag bedroom door, 80. Typical 80. Yun yung design. Yung iba nagtitipid, ginagawa nilang 70. Kaya lang pag minsan mahirap pumasok yung mga kama dun sa bedroom. So pasukin na natin. Ito yung bedroom na. So medyo mahaba siya. Ayan, makikita nyo ito. So one of the requirements kapag nag-a-apply tayo ng occupancy permit, pinabibili tayo ng fire extinguisher. So 4 na units to mga tol. Kaya meron tayo ditong 4 na piraso na fire extinguisher. At isa sa mga requirements din ng building official ang magkabit ng emergency light. Yan, kailangan yan. So dito sa Valenzuela, ito yung mga requirements para mabigyan tayo ng occupancy permit. So dito meron tayong cabinet. So makikita nyo, gumamit tayo dito ng marine plywood. So meron tayong cabinet dito. Ayan. Gumamit din tayo ng mga concealed hinges. Typical na ginagamit natin sa mga cabinet. Ito. Yung mga concealed hinges. Yan, yung mga bisagra na hydraulic. So, para hindi maingay. Soft close. They call it soft close. And then, may mini siya dito. Table. And then, may daanan ng wire. May cabinet siya dito. Yan, ito additional na lang ni client. So, dito, gumamit tayo ng lacquer paint at hindi ordinary paint yung ginamit natin dito. So, lacquer finish yung ginamit natin dito. So, yun lang mga tol. Basic lang yung room dito. At, kumbaga, ito yung medyo malaking unit kumpara doon sa ibang unit. Dito naman sa comfort room, guys, gumamit na lang tayo dito ng mga aluminum framing para sa comfort room. Yan, ito yung mga nauuso ngayon. At dito, syempre makikita nyo. Yung sa ceiling, gumamit tayo ng PVC ceiling panel para wala nang maintenance. Wala na tayong gagawin, kumbaga. And then, pakabit si ma'am ng mga stainless na lagay ng mga towel bars. And then, ito yung makikita nyo. So yun nga mga tol, mayroon din tayo ditong niche. Ayan, lagay ng mga shampoo, sabon. Nakahulma na dito. So, ang ginawa natin dito, binakbak pa natin yung CHB para makakreate tayo ng ganitong finish. Yan, kasi nirequest to ni madam. So, makikita nyo, gumamit din tayo dito ng one piece na inodoro. Although medyo makalat pa, madumi pa kasi maalikabok. And then, hindi na tayo naglagay dito ng sokalo. Ang ginawa natin dito, nag-drop na lang tayo dito ng, ayan, makikita nyo naka-drop yung
Nakadrop yung flooring. And then meron din tayong lababo, may outlet tayo dito, and then switch, gripo, yan, may mga patungan tayo tsaka salamin. Although maalikabok pa mga tol. So ito naman, bago natin ibigay at i-turn over kay ma'am, papalinisan natin. So ito yung comfort room. At dito nga pala sa balcony may pahangin pa tayo dito. Karoon pa tayo dito ng sliding window. Ayan, so makikita nyo ito. Ayan. And then may lock dito mga tol. At syempre, para safety, lagyan natin to ng grills. So dating gawin, yung mga grills natin, sa mga nagtatanong nakaangat to at nakaangat din doon sa taas. Para kapag nagki-cleaning tayo, nasabi ko na to 3 years ago sa mga vlog natin, para if you have brush, mabilis linisan yung maloob, makapagpunas. So, ganun na lang yung ginagawa natin. Inaangat natin yung mga grills natin dito sa mga pasimano at saka sa taas para mas mabilis tayo makapaglinis ng mga sliding windows natin. Yan. So, doon sa mga client natin, yung iba nagugulat, oh, bakit ganyan? Bitin yung grills. Ayan. Pero sa mga vlog natin, na-explain na natin yan noon pa. Unless na meron kayong suggestion, you can comment down below kung meron ba kayong mas naiisip na mas magandang grills na medyo mas convenient para malinisan yung mga laylayan dito. Meron pa kayong mga ibang design or ibang diskarte sa paggawa ng grills. I-comment nyo lang sa baba. So yun nga mga tol, check naman natin itong isang unit. Ito yung medyo maliit na unit, cute na unit. So bali pagpasok mo ng main door, ito na agad yung bubungad sa'yo dito. So maliit na unit, kumbaga compact na to eh. Kumbaga ito na yung mismong living area. At ito naman yung pwede mong gawing dining. And then, ang kagandahan lang nito mga tol, well ventilated to. Meron itong 2 windows. At ito naman yung bedroom. So cute lang yung bedroom, tamang-tama lang sa mga queen size or king size. Pwede naman king size kung tutuusin. Kaya lang talagang wala nang space sa gilid. Or ideal, double or queen size, pwede na. So ito, typical na small bedroom lang na may center light. So yun nga mga tol, typical na setup katulad nung kanina. Meron siyang lagay ng washing machine. May water supply, may drain, at may outlet dito. And then ganun din, pagpunta mo dito sa bandang kaliwa, andito na rin yung mga hanging cabinets nila. Lababo, aluminum cabinet sa ilalim. Ito, mas matibay ito mga tol. At pwede mo ipaghampasan. Kasi talagang matigas. Good job yung mga gumawa nito. Magaling. And then, syempre, maliwanag tayo dito. May windows. May hangin tayo dito, mga tol. Ang lakas ng hangin. Ito maganda dito eh, sa area na to. Talagang kahit saan ka pumunta, ay talagang maliwanag. Ayan. Guys, kanina, napakadilim. Ngayon, binuksan ko lahat yung mga windows. Pumapasok na yung liwanag. And then, tingnan nyo dito. Talaga naman, ang lakas ng hangin dito. May air pocket dito. So, yun ang kagandahan kapag hindi natin naiisagad yung mga property natin doon sa mga, ika nga property line. Doon sa mga hangganan. Mas mainam na nakasetback tayo para meron tayong natural light, meron tayong air. Presko ang hangin, ika nga. So, yun, mga tol. Nakakatuwa. So, ito yung setup dito. So, yun nga, mga tol, lahat ng mga windows dito ay may screen. Yan. Kasama na yan sa package at saka syempre yung grills. And then ito naman yung bedroom. Ayan. So, isang cute na bedroom lang. Saktuhan lang. Yan, wala pang ilaw. At guys, ayan, may bintana pa rin tayo. Actual, meron tayo ditong fire exit. Magkaroon man ng mga biglaan or emergency na paglikas. Ayaw naman natin mangyari yun na magkasunog. Pero, importante, magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng exit. Kasi ito rin yung mga requirements ng building official. So, lalagyan mo lang to ng padlock. Okay na. So, yun. So nga mga tol, maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. I hope nagustuhan nyo yung isa nating project dito sa Valenzuela. At kung nagustuhan mo naman, baka po pwede makahingi ng isang like. Okay na ako doon. So yun nga mga tol, nakaraos na tayo dito. Natapos na natin. At siguro mga 1 week na lang or 3 days. 3 days cleaning. Pwede na natin itong i-turn over kay Big Boss. Kay Ma'am. Shoutout nga po pala kay Ma'am Presi. Maraming salamat sa pagtitiwala. Sabi nga ng The House of Construction, we are here to build and inspire. Sabi nga ng The House of Construction, we are here to build and inspire.